sikreto para hindi ka na lolokohin ng lalaki. Yon. Ito mga utol, isa talaga din ito sa katanungan ng karamihan na Kuya Kiko, ano ba yung dapat kong gagawin para hindi na ako lolokohin ng partner ko? And yes, halos may mga kasabihan nga tayo na kapag yung isang maloloko ay maloloko na talaga. Ibig sabihin, wala na daw magbabago dyan. Pero ito nga, bago ka lokohin ng partner mo is may tanging sikreto po tayo dyan na para hindi na humantong sa pagloloko yung partner mo. Or kahit sabihin man natin na naloko ka na, pero for the second time around is hindi niya na ito gagawin pa ulit sa'yo. So Kuya Kiko, ano ba yung pinakasikreto na yan? Well, ito mga utol, yes, based sa studies no, na tinalakay ko rin at saka sinubukan, no, based on my experience is ito talaga yung pinaka main problem kung bakit naloloko kayo, kung bakit naloloko tayo. Yes, even me, nasubukan ko na rin na niloko ng partner na naloko ako. Yes, way back 8 years ago. So medyo matagal-tagal na yun, kaya marami pa tayong tinalakay, marami akong pinag-studyhan until sa humantong sa ganitong situation na marami na tayong nalalaman. Kasi yung iba nga is na namamaster na talaga natin. So kaya ito ngayon sinishare ko lang sa inyo. So, ang pinaka-problema lang actually is humahantong lang na lolokohin ka, okay, ng partner mo na darating at saka darating talaga yung panahon na siya ay mawalan ng takot sa iyo. Kapag nabibigyan mo siya, ito ha, take note, kapag nabibigyan mo siya ng conclusion na may takot kang mawala siya. Kapag mararamdaman ito ng partner mo utol, kapag nasisense niya ito, or kapag nakikita niya ito sa'yo, na yung tipong sa pamamagitan ng pagtrato mo sa kanya is parang may takot ka talagang mawala siya, then ito po ay yung pinakaugat kung bakit nawawalan siya sa iyo ng takot na lokohin ka. Pero ito ha, try to imagine, nakapagramdam kasi ng partner mo na wala kang takot na mawala siya, na kaya mong atrasan yung tao na ito, na kahit once ka lang na niloko is kaya mo talagang umatras, then kapag mararamdaman ito ng partner mo utol, ay tiyak matatakot po yan na lokohin ka. Yes, kasi may mga ngilan-ngilan na ako nakausap din na isa nga ito sa mga naipayo ko sa kanila kung bakit sila naloloko. Kasi nga base pa lang doon sa mga kinikwento nila is sila pa nga ito yung naghahabol, sila pa ito yung bibigay ng kagandahan or pasobrang pagtrato sa mga partner nila. Kaya, pero yung hindi nila alam is padahan-dahan pala na kinikilala or binabasa na ng lalaki kung gaano kataas yung pagmamahal ng partner nila sa kanila. So once na mabibigyan ito ng validation, no, or mabibigyan ng conclusion yung isang lalaki na, uy, ganito pala talaga ako ka-importante sa kanya, ganito pala ka mahalaga sa kanya yung relationship na ito. Kasi biruin mo, siya pa ito yung nagpapalabas ng pera, binibigyan niya pa ako ng mga iba't ibang regalo, lahat ng kagustuhan ko binibigay niya, yung tipong para hindi lang ako mawala. Oh, no. Yes. So instead na ito sana yung gusto nating mangyari, na kapag binibigyan natin sila is sana maisip ng partner mo, no, 'di ba? Na ito binibigay ko sa iyo, na para sana maisip mo na ganito ka kahalaga sa akin, na para hindi ka lang mawala, para hindi mo ako lokohin. So okay sana kung ganun talaga ang mangyayari. But psychologically utol, yung cause and effect pala is hindi ganun. Kahit balik-balik na rin pa natin, kahit iiwasan pa natin is hindi talaga ito maiiwasan. Yes, na darating talaga sa punto na yung partner mo pala ay mawawala na ng takot sa'yo.
So sa pamamagitan din kasi ng treatment or pagtrato mo, kahit wala kang sasabihin kung gaano mo siya kamahal. Pero sa bawat kinikilos mo kasi, sa bawat ginagawa mo, ang lahat-lahat para sa kanya ay nagpapahiwatig na ito or makikilala ka ng lalaki or ng partner mo na, uy, grabe, patay na patay ito sa akin. Grabe, sobra talaga akong mahal na ito. So imbes na suklian niya ito ng pagmamahal din is mas lalong mang-aabuso. Kasi wala na siyang challenge, utol eh. Kumbaga pa is kahit hindi na pala siya kikilos, ay nandyan ka naman na eh. Binibigay mo na lahat-lahat. Kaya mas lalong hindi na talaga siya kikilos. So ngayon dahil mawawala na siya ng challenge, hahanapin niya ito ngayon sa ibang tao. That's why nangangaliwa na. Yes. Kasi nga, una nga sa lahat ay tinanggal, no? Or winala mo ito, yung takot niya sa'yo, sa pamamagitan nga ng conclusion or validation or binigyan mo ng confirmation na ganito mo siya kamahal. So ganun po yun. So ang tanging sikreto lang, utol, is dapat sa umpisa pa lang, from the very beginning, no, ng inyong relationship, nung niligawan ka niya, is dapat ipapakita mo always until ngayon sa present, na kaya mong mawala siya, na kaya mong mabuhay, na kaya mo siyang iwanan, na kaya mo siyang talikuran. Yes, yun ang dapat mong ipakita. Kasi kung ikaw mismo pinapakita mo na hindi mo siya kaya na mawala, niluluhuran mo pa, nagmamakaawa ka pa, tiyak, patay kang bata ka. That's why magugulat ka na naman balang araw na kung bakit niloloko ka na naman ulit. Kasi nga doon sa actions, na ikaw pa itong sumusuyo, na ikaw pa itong nagbibeg, na para hindi lang siya mawala, na dahil pinapakita mo na may takot kang mawala siya. Kaya ulit, yung magiging resulta or impact nito sa partner mo ay lumalaki yung ulo. Uy, kahit ano pala yung gagawin ko, is yung babae pa nito or yung babae pa na ito mismo may takot na mawala ako. So tiyak, kahit magloko ako, kahit magloko or kahit ilang beses pa akong magloloko, isigurado walang magagawa yung babaeng ito. Ganito niya ako kamahal eh. At saka marami na siyang ininvest sa akin. So ganun po. So ang tanging sikreto ng utol, yun na nga, nasabi ko na kailangan talaga ay ipakita nyo lang na kaya nyo talagang talikuran siya anytime kapag siya ay nagloko. Insigida, na kapag niloko ka is kaya mo agad-agad siyang talikuran. Yung tipong wala nang maraming salita. Kasi nagpapahiwatig lang ito na mahal natin yung sarili natin. Kumbaga pa pumapasok tayo sa isang relationship para makasigurado na yung tao na ito is mamahalin din tayo habang buhay. Pero kapag nakita natin na niloloko lang naman tayo, is bakit pa natin idediretso? Kasi nga yung hangarin natin, di ba, is yung mahalin din tayo ng tao. So ngayon, sa pinapakita niya na niloloko ka, is saan yung nagpapahiwatig dyan na mahal ka rin ng tao? Kaya huwag na huwag ka pong magpaloko or magpauto sa salita ng partner mo. Kasi yung salita, utol, madali lang po yan imbintuhin. Madali lang po yan gagawin. Yes, so that's why mas maniwala na dito pa rin dapat kayo makinig sa kinikilos ng mga partner ninyo. Kasi yung actions, hindi po yan madadaya. Kagaya sa pagkilos or sa pag-act niya na siya ay nagloloko, is yun na nga po na may kinikilos siya na pagloloko, na ito yung nagpapahiwatig na totoong hindi ka niya minamahal. Okay, so magpapakabulag ka pa ba, utol? So yun lang po ang tanging sikreto para maiwasan ng partner mo na lokohin ka ulit, or sa umpisa pa lang na hindi na talaga siya magloko. Kasi kilala ka niya na kapag makagawa siya ng kasalanan ay automatic mawawala ka talaga. Okay? So yun ang po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito. And then sa mga gusto pala ako makausap one-on-one, PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. And then sa mga magtatanong, yes, kung may bayad po, is yes, meron po. Napakamaliit na halaga lang po mga utol. Ako nakakabili kayo ng mga walang kwentang bagay na hindi naman napapakinabangan. Ito pa kaya yung madadagdagan yung knowledge and ideas ninyo
pagdating sa larangan ng pag-iibigan. Okay? Sino po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babu! Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawangan kung naranasan ko, bibitawan para malaman mo ang sayang na pinaglaban.